Paki-fill up muna ito. Sige, salamat. Numero 144, pumunta sa window 2 para sa marriage registration. Paumanhin, ang numerong iyong diniyal ay hindi maabot sa ngayon. Numero 144, pumunta sa window 2 para sa marriage registration. Ethan, Iniwan ka nila? Chloe. Anong ginagawa mo rito? Nakita mo yon? Isang pitik lang ng aking mga daliri. Iniwan ka nila. Bilang babae, ikaw ay lubos na nabigo. Sa pagmamahal ng aking mga kapatid, kahit maliit na lamig ay sapat na. Hoy. Nagmamadali kang magpakasal? Anong masasabi mo? Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Uwa. Ako ang numero 144. Magpakasal na tayo. Sige. Hindi ako makapaniwala na ikinasal ako sa isang ganap na estranghero na minsan ko lang nakita. Hoy, kailan ang kasal? Nagmamadali ako. Kalahati. Kalahating buwan mula ngayon. Bigyan mo lang ako ng kaunting. Oras para maghanda. Siya. Tungkol sa kasal, ako na ang bahala. Ginoong Sterling, handa na ang iyong pribadong jet. Handa nang lumipad anumang oras. Mabuti, nakuha ko na. Pasensya na, may nangyari. Kailangan kong umalis. Huwag kang mag-alala. Pero bago ang kasal, babalik ako. Sige. Ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Carter. Ang panganay na anak na lalaki ng pamilya Carter. Mga anak, Umuwi na si tatay. ito ang bagong kapatid ninyo, si Serena. Mula ngayon, siya ang magiging ating munting prinsesa. Dapat alagaan ninyong mabuti ang kapatid ninyong babae. Para siyang isang manika. Paglaki ko, pakakasalan ko si Serena. Ako rin, at ako. Sige, sige. Dahil mukhang gustong-gusto ninyo si Serena, sa kanyang ika-22 kaarawan, pwedeng pumili siya ng isa sa inyo para maging asawa niya. Ano sa tingin ninyo? Sige. Ingat! Chloe? Chloe? May lagnat si Chloe. Abala kami sa pag-aalaga sa kanya. Hindi ka naman makapagdesisyon kung sino ang pipiliin, di ba? Ngayon, huli ka na. Paano kung maghintay hanggang sa susunod na taon? Kalimutan mo na ang susunod na taon. Hayaan mo siyang maghintay ng ilang taon pa. Hayaan mo siyang pag-isipang mabuti. Hindi na kailangan. Ako ay hindi napipili. Dahil kasalan na ako. Ano? Sige na. Sobra-sobra na ang selos mo. Nagpeke ka pa ng marriage certificate? Gaano ba kababaw ang isip mo? Si Chloe ang nagligtas sa buhay natin. Nagpapakita lang kami ng konting extra na pag-aalaga sa kanya. Yun lang. Ang minamahal namin ikaw lang. Bakit hindi ka maging mas makatwiran? Alam ng lahat sa bayan na ikaw ay isang Carter. Sa buong lungsod ng Etheria, sino ang maglalakas loob na pakasalan ka? Ikaw! Walang magbabago kahit punitin mo ang marriage certificate. Legal pa rin ang kasal. Makalipas ang 2 linggo, inaanyayahan kayong lahat sa aking kasal.
Itong pagpapanggap mong hard to get. Kung ipagpapatuloy mo ito ng matagal, masasawa na kami. Hindi ako naglalaro. Si. So hindi ka pala naglalaro. Ngayon, nagsisinungaling ka na rin sa amin? Hindi na ako makapaghintay na makita makalipas ang 2 linggo kung paano mo lulutasin ang gulo mong ito. Si Chloe ang tumatawag. Ethan? Lucas? Caleb? Saan kayo pumunta? Ang sama ng pakiramdam ko. Huwag kang matakot, Chloe. Nandito na kami. Huwag kang mag-alala, Chloe. Pauwi na kami. Maghintay ka lang, Chloe. Kayong, mula nang magkaroon ng aksidente, ang kanilang mga puso ay unti-unting lumipat kay Chloe. Naipit ang bukong-bukong ni Chloe. Ikaw na ang bahalang umuwi. Ako. Dahil lang naipit ang bukong-bukong ni Chloe, iniwan nila ang lahat at umalis. Iniwan akong mag-isa, sa gitna ng kawalan, sa mga liblib na bundok na ito. Lucas, parang may lagnat ako. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Hindi ba't ayos ka lang kahapon? Bilisan mo, Lucas. Arg! Naghihintay si Chloe para sa amusement park. Uminom ka na lang ng tubig. Sinabi lang ni Chloe, nang basta-basta, na gusto niyang pumunta sa amusement park at iniwan nila ako ng walang awa, na may lagnat na 40 degrees. Tulungan niyo ako. Chloe? Pareho kaming nahulog ni Chloe. Ngayon, tapos na ang aming engagement. Mula ngayon, tapos na tayo. Mabuti naman at gumagaling ka na, Chloe. Anong ginagawa ninyong lahat sa kwarto ko? Sakto ang timing. Masama ang pakiramdam ni Chloe at hindi pa rin siya tuluyang gumagaling. Ang kwarto mo ay mas malapit sa amin 3. Mas madali kaming makakapag-alaga sa kanya. Tungkol naman sa mga gamit mo, pinapakuha ko na sa guest room. Ano? Serena? Kasalanan ko lahat ito dahil mahina ako. Kung ayaw mo, aalis na lang ako ngayon. Huwag kang gagalaw. Ito ang pamilya Carter. Kami ang nasusunod dito. Naalala ko sabi mo, gusto mo ang kotse na ito. Nakuha ko na. Para sa iyo. Salamat, Ethan. Eto. Nakuha ko ito sa Katedral ng San Judas. Sinasabi ng lahat sa grupo namin na epektibo ito. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kapayapaan at swerte ko lahat ng ito. Lucas, ikaw ang pinakamatamis. Heto, Ang pinakabagong kuwintas. Para sa iyo. Salamat, Caleb. Masyado kayong mabait sa akin. Hindi ko na alam ang sasabihin. Talaga. Tama. Serena, hindi ba kahapon ang birthday mo? Ano ang ibinigay sa'yo ng mga kuya? May sakit si Chloe kahapon, kaya nakalimutan ko ang birthday mo. Babawi ako sa susunod. wag mo nang intindihin. Ang huli na ngayong regalo ay wala ng halaga. Serena. Una, nagsinungaling ka tungkol sa pag-aasawa. Ngayon naman ginagawa mo itong walang regalo na drama. Kanino ka ba nagtatampo? Si. Ikaw ang nagsabing ayaw mo. Huwag kang umiyak mamaya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako iiyak. Serena Davis. Ano naman ang problema mo ngayon? Ginoo at Ginang Carter, nakauwi na kayo. Tutulong na lang ako sa kusina. Hoy, nasa kusina si Martha. Magpahinga ka na lang at mag-enjoy sa pagkain. Kakagaling mo lang sa sipon. Kumain ka ng gulay. At ang paborito mong, ginisang baboy at sili. Serena, sa huli kahapon, kanino ka ba ikinasal? Nakapili na ako ng perpektong lugar para sa kasal. Handa na ako para maghanda ng malaking selebrasyon. Ano kaya ang opinyon mo sa singsing na ito para sa kasal? Kung hindi mo ito gusto, pwede kitang samahan para pumili ng iba. May tao na akong pakakasalan. Ikakasal na kami sa loob ng 2 linggo. Tingnan mo, ito ang singsing na ibinigay sa akin ng nobyo ko. Gusto ko ito. Tama na. Isang bagay na ang magloko-loko sa harap namin. Pero sa harap ng nanay at tatay, nangahas ka pang magsinungaling? Serena, ang pagpapahirap mong ito, kung sobra-sobra ang paglalaro mo, baka ikaw ang masunog. Huwag mong kalimutan, may love letter pa rin sa iyong drawer. Kaya, Serena, nakapagplano ka na napakasalan ng isang tao? Sa kanilang 3, may isa nga talagang gusto ko. Nahanap mo ang larawang ito sa internet, di ba? Nakita ko na ang singsing na diamanting ito sa isang magasin. Iisa lang ang katulad nito sa buong mundo. Walang katumbas ang halaga nito. Binibining Davis, anong klasing malaking tao ang iyong pakakasalan? Ganoon pala kamahal ang singsing?
Mukhang ang pagkakakilanlan ng nobyo ko ay talagang pambihira. Kaya, nagsisinungaling ka nga talaga? Mukhang sobra na kaming nagpalaki sa iyo. Nagsisinungaling ka nang hindi man lang kumikibit. Ha! Narito na ang sabaw. Ingat, ingat. Ano ang nangyari? Sinadya mo yan. Binibining Davis. Alam kong kasalanan ko ito. Hindi ko sinasadyang nabuhos ito sa iyo. Pero, hindi mo kami pwedeng pagbintangan ng ganyan. Serena, kahit mahirap ang pamilya ko, mayroon kaming dignidad. Hindi ko hahayaang siraan mo kami ng ganyan. Nanay, umalis na tayo. Serena Davis. Si Martha ay walang tigil sa pagtatrabaho. Nabuhos lang niya ang kaunting sabaw, pero ipinipilit mo na sinadya niya yon. Pwede bang pahupain mo ang ugali mong pasaway? Tigilan mo ang pagiging makasarili. Oo nga, Serena. Si Martha at Chloe ay mabubuting tao. Paano mo masasabing sinadya nila yon? Kahit na sinadya man, isang mangkok lang ng sabaw yon. Kailangan bang paalisin sila? Pag-isipan mo ang ginawa mo. Pag-isipan mo ang ginawa mo. Aray, Nasukan ka! Paano naging pabaya? Paano naging pabaya? Kukuha ako ng first aid kit. Oy, okay lang ako. Konti lang. Gas-gas lang naman. nandito ako. Hindi pwede. Kailangan pa rin nating pumunta sa ospital para magpatingin. Tara na. Talagang okay lang ako. Gas-gas lang talaga. Sobra naman kayo. Kung maghihintay pa tayo, kusang gagaling yan. Serena, mali yan. Mahal na mahal ka naming kapatid. Kahit maliit na galos, masakit sa amin. Tama. Eksakto. Mula ngayon. Bawal ka na sa kusina. Serena Davis, ipinagbabawal ka na. Sige, naiintindihan ko. Eto. Alam mo ba kung paano gamitin to? Tingnan ko. Paano naging ganito kalala? Tumawag ng ambulansya. See? Natapalan na ang sugat. Mag-ingat ka. Panatilihing tuyo. Salamat. Serena. Chinek lang namin ang footage ng security camera. Sinadya ni Martha yan. Pero, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong itatama nila to. Ipapaalam ko sa kanila ang tunay na kulay ni Chloe. Anak, huwag mong sabihin. Ikakasal ka lang dahil galit ka. Ginoo at Ginang Carter. Hindi ko to sinasabi dahil galit ako. Kasama ko na talaga. Ang pendant na to ay mana ng mga Carter para sa magiging manugang nila. Dapat nyo na itong kunin. At itong card, may pera akong naipon sa mga nakaraang taon, tanggapin nyo na lang bilang maliit na pasasalamat sa pagpapalaki sa akin. Ikaw, Anak, paano mo naman? kaya, totoo ngang kasama ka na. Oy, Ang tatlong anak naming lalaki. Ang hindi naging sapat ang swerte. Para sa'yo, hoy, Serena. Nagpa-design ako ng damit para sa'yo. Dapat, na-i-deliver na yan sa bahay mo. Nagde-design ka rin ng damit? Medyo marunong ako. Ang motto ng pamilyang Sterling, ang lalaking Sterling, minamahal ang sariling babae. Victor, salamat. Kaya, umuwi ka ng maaga. Maghihintay ako. Hoy, tingnan mo to. Suot ko tong damit. Ano, bagay ba sa akin? Ethan, Lucas, Caleb. Hoy, tingnan mo. Kumusta ang itsura ko? Chloe, bestida ko yan. Sinong nagsabing pwede mong isuot yan? Ako. Hindi mo ba alam na ang pagkuha ng gamit ng walang paalam ay pagnanakaw? Ubarin mo na ngayon. Hindi ko alam. Sa'yo pala. Akala ko lang ang ganda. Kaya, sinubukan kong isuot sandali. Serena, hindi ko sinasadya. Huwag kang magalit. Tigilan mo na yan. Hubarin mo na ngayon. Ibalik mo. Ni minsan sa buhay ko, hindi pa ako nakasuot ng ganitong kaganda. Parang bestida lang sa mga pangarap ko. Serena, hindi ka naman ikakasal, di ba? Pwede ba? Ibigay mo na lang sa akin. Sinabi ko na sa'yo. Malapit na akong ikasal. Kasalan bestida ko ito. Ibibigay ko sa'yo? Akala mo karapat-dapat ka. Hubarin mo. Ngayon din. Pasensya na. Serena, pasensya na. Tama na, bestida lang yan. Huwag kang ang OA. Hindi ka naman talaga ikakasal, di ba? Binili mo yan, para lokohin kami. Sige, ngayon, seryoso ka na sa role mo. Serena, gusto mo lang kaming selusin, di ba? Ang trick mong ito, Sinabi ko na sa'yo dati. itigil mo na ang pag-aarte.
Prop lang yan para sa maliit mong laro. Kung gusto ni Chloe, ipaubaya mo na sa kanya. Magkano? Babayaran kita. Isang beses ko na lang sasabihin, hindi ito prop. Ito ay galing sa asawa ko. Dinisenyo niya ang kasuotang ito para lang sa akin. Para sa akin, napaka-espesyal nito. Chloe, huling pagkakataon. Ubarin mo, ngayon din, at ibalik mo. Serena, ang sinasabi mong asawa ay isa lang sa amin tatlo. Huwag kang maglakas loob na tawaging asawa ang iba. Kahit biro lang. Sige, huwag kayong mag-away dahil sa akin. Ganito na lang. Uhubarin ko na lang ang bestida. Ngayon na. Serena, sinusubukan lang naman ni Chloe ang bestida mo. Kailangan ba talagang gawin mong malaking issue? Pasensya na talaga, Serena. Nang hinuhubad ko, hindi ko sinasadyang napunit. Sinadya mong gupitin. Serena, magkano ba ang bestidang ito? Babayaran kita. Tama na. Bestida lang naman yan. Sinasabi mong ito'y espesyal na ginawa para sa'yo ng nobyo mo. Siya. Ayos. Tawagan mo siya. Magkano? Ako ang magbabayad. Siya, Asawa? Nagpakasal na ba talaga si Serena? Hindi matapos ang iyong tawag dahil hindi available ang kausap. Pakiusap. Subukan muli. Hala, Naku, akala ko talaga seryoso si Serena. Anong problema? Hindi mo nakuha ang gusto mong artista? hindi makatawag. Puro salita lang. Akala ko may gagawin kang nakakamangha. Kalimutan mo na. Hayaan mo na. Bibigyan ka namin isa't isa ng 1,000,000 piso. Ituring mo na lang na bayad na ang pangit na bestidang yon. Tara na. Chloe, samahan kita bumili ng bagong damit. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. May meeting siya. Ito'y napaka-importante. Walang problema. Magpapagawa ako ng bago at ipapadala. Diyos ko. Anong nangyari dito? Sino ang pumunit nito? Ginang, si Chloe ang pumunit. Bigla na lang niyang, Ang lakas ng loob niya. Naawa ako kay Martha, isang byuda na may anak, kaya hinayaan kong manatili sila. Hindi ko inaasahan ang ganitong kawalang utang na loob. Sa halip, si Serena pa ang inaapi nila. Mayordomo. Tanggalin mo sila kaagad. Opo, ginang. Serena, huwag kang mag-alala. Habang nandito kami, hindi ka na muling aapihin. Di ay. Salamat. Ginoo, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Tulungan niyo akong ayusin ang bestidang ito. Magbabayad ako ng kahit anong halaga. Si Victor mismo ang nagdisenyo nito para sa akin. Kailangan kong mapaayos ito. Ang tela ay dekalidad. Susubukan ko. Sige. Maraming salamat sa pagsusubok. Paumanhin. Ang pagkahabi ng tela ay ganap na nasira. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ako ay humihingi ng paumanhin. Chloe, ito na lang ba ang kaya mo? Gumagamit ng mga kasuklam-suklam na paraan para lang mapatunayan na may halaga ka? Serena, hindi mo ba kayang tiisin si Chloe? Isang hangal na bestida lang yan. Binayaran ka na namin. Kailangan mo bang paalisin siya para maging masaya? Isipin mo ang gusto mo. Hoy, anong problema sa ugali mo? Humingi ka ng tawad kay Chloe ngayon din. Naririnig mo ba ako? Humihingi ng tawad? Bakit ako dapat humingi ng tawad sa kanya? Siya ang sumira ng bestida ko. Siya ang may kasalanan. Tama na ang salita. Halika, humingi ka ng tawad. Bitawan mo ako. Sinabi ko sa loob ng 10 araw, ako ay lalayas na sa pamilya Carter ng tuluyan. Mula noon, ayaw ko nang makihalubilo sa inyong lahat. Ngayon, pakiusap, lumabas kayo sa aking kwarto ngayon din. Lahat kayo, lumabas. Serena, tumigil ka sa pagpapanggap. Masyado na naming nakikita ang pantasya mong ito. Bahala ka. Ginoong Carter, ang bagong koleksyon ng alahas mula sa korporasyon ng Carter, na pinangalan ng Chloe. May espesyal ba itong kahulugan? Isang napakahalagang tao si Chloe. Pumasok siya sa buhay ko at napupuno niya ako ng napakalaking kasiyahan. Katarantaduhan. Ang nagwagi ng Golden Crown Award ngayong taon para sa pinakamahusay na aktor ay Lucas Carter. Samahan natin siya sa entablado. Lucas, ang galing.
Ang pagtanggap ng award na ito ay tunay na isang malaking karangalan. Dito, nais kong pasalamatan ang isang napaka-espesyal na tao, Chloe. Salamat. Chloe, ang tropeong ito, ipinanalo ko ito para sa iyo. Serena, nag-e-enjoy ka ba sa palabas? Kahit umalis ako sa pamilya Carter, kaya ko pa ring mabuhay ng napakabuti. Pasensya na at nabigo kita. Walang pagkakataon. Tumabi. Binibining Davis, ako si Katulong Smith, ang katulong ni Ginoong Sterling. Si Ginoong Sterling ay inutusan ako na ihatid sa iyo ang ilang mga bagay. Ito ang sertipiko ng pagmamayari ng ari-arian para sa bahay na pangkasal, na inihanda para sa iyo ni Ginoong Sterling. Ito ang mga sasakyang pangkasal. Sabi ni Ginoong Sterling, alinman sa mga ito ang gusto mo, maaari mong gamitin. At ito ang eksklusibong alahas na ginawa para sa iyo, ng isang nangungunang atelier sa bansang F. Sa buong mundo, iisa lang ang set na ito. At pati ito, 8,880,000 bilang regalo sa kasal. Ito ay... Nakita mo na ang lahat ng regalo, di ba? Napakamahal ng mga bagay na ito. Hindi ko ito matatanggap. Sa paningin ko, Victor Sterling, ikaw ang walang katumbas na kayamanan. Ano man ang mayroon ng iba, dapat mayroon din ang aking asawa. Ang wala sa iba, dapat mayroon ang aking asawa ng 10, 100 beses pa. Victor, ang bait-bait mo sa akin. Salamat. Iwanan mo na. Binibining Davis, magandang balita, tungkol sa kwintas sa pamana ng pamilya na dati mong ipinagkatiwala sa amin na hanapin. Mayroon na kaming bakas. Sa subastang ito, nandito ang mga gamit ni nanay at tatay. Kailangan kong manalo sa mga ito. Chloe, kung may makita kang gusto, magbid ka lang. Ngayong gabi, ang gusto ko lang ay masaya ka. Lucas, ang bait-bait mo sa akin. Yung tatlong magkakapatid na Carter ay nag-aagawan sa atensyon ni Chloe. Nakakagulat, binabalewala ang tunay na kayamanan at inaasikaso pa ang anak ng katulong. Ang pangalang Carter, ganap niyang dinungisan. Sino ang mag-aakala noon, si Serena Davis ang minamahal nila? Akala ng lahat si Serena Davis ay siguradong magiging ginang Sterling. Mga ginang at ginoo. Sunod na item, meron tayong isang bagay na nagmula pa noong panahon ng Tang at Song. Iyon na, ang kuwintas na pamana ng pamilya ni nanay at tatay. Nahanap ko rin. Ang panimulang tawad ay 5 milyong piso. Ngayon, magsimula na ang pagtaya. 5,250,000 piso. 6 na milyong piso. 7 milyong piso. Mukhang si Serena Davis talaga ang may gusto nitong kuwintas. Ang ganda ng kwintas na ito. Paano kaya ito magmumukha sa akin? Kukunin ko iyan para sa iyo. 10 milyong piso. 15 milyong piso. 20 milyong piso. Ang tawad ay nasa 20 milyong piso na. 25 milyong piso. 30 milyong piso. Ginoong Caleb Carter ay nagtaas ng tawad sa 30 milyong piso. May iba pang taya. Alam na alam nila kung gaano kahalaga sa akin ang kuwintas na ito. Pero ginawa pa rin nila. Tatay, nanay, pasensya na. Wala akong kwenta. Ni hindi ko man lang naipagtanggol ang mga gamit ninyo. Serena, huwag kang malungkot. Nagpagawa na ako ng sketch ng kwintas para sa iyo. Maghahanap tayo ng magkasama. Mahahanap natin iyan. Kahit anong mangyari, tutulungan kitang hanapin iyan. Salamat. Sa inyong dalawa, imposible. Ang kuwintas na pamana ng pamilya ay hindi kailanman dapat mapunta sa kamay ng iba. Hindi ba't sinabi mo na may gustong bumili nito ng mataas ang presyo? Hindi ba't regalo yon para sa iyong nobyo at hindi para ipagbili? Ipinagbili mo na. Ayaw naman niya nito. Sa ganito, sapat na siguro ito. 30 milyong dolyar, unang tawag. 50 milyong dolyar. May mas mataas pa ba? Ethan, may problema ba si Serena sa akin? Lagi niya akong inaaway? Mga ginang at ginoo. Pasindihan ko ang Sky Lantern. Diyos ko, sinisindihan ang Sky Lantern. Ang galing talaga ni Ginoong Carter.
Ethan, ginawa mo ito para sa akin. Ang kwintas na napanalunan mo, sa akin, napakahalaga nito. Gusto kong ikaw mismo ang magsuot nito. Isuot mo ito sa akin. Ethan, maaari bang ako na lang ang magsuot ng kwintas kay Chloe? Ethan, gusto ko ring isuot ang kwintas kay Chloe. Kaya pala, ang mga pangakong yon ay biro lang pala. Ay, nako. Ay, sorry. Paano ko nasira? Chloe, pakiusap, ibigay mo lang sa akin ang mga piraso. Pakiusap, para sa'yo, mga walang kwenta lang yan. Sabihin mo ang presyo, kahit anong halaga. Serena. Salamat. Ang mga pirasong ito. Gusto na gusto ko talaga ang mga ito. Salamat sa pagtitipon mo ng mga ito para sa akin. Chloe, nakikiusap ako sa'yo, ibigay mo sa akin ang pendant. Pakiusap? Ito lang ang naging tanging alaala ng mga magulang ko sa akin. Hindi ako mabubuhay kung wala ito. Sige nga. Eto. Wag. Serena Davis, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Para kang kaawa-awang asong kalye na umiiyak. Serena, anong ginagawa mo sa lawa? Lumabas ka dyan. Ano sa tingin mo? Hinahanap ko ang pendant na pinagtripan at itinapon ng paborito mong si Chloe. Alaala yon ng mga magulang ko. Alaala nila. Serena, pasensya na. Ako, hindi ko alam na alaala pala yun ng mga magulang mo. Nakalimutan ko lang. Magkakasakit ka ng ganyan. Uwi na tayo, paliguan kita ng mainit. At isa pa, ilang beses ko pa bang sasabihin sa'yo, si Chloe ay hindi paborito namin. Ikaw lang ang nasa puso namin. Ako lang? Kung talagang ako lang ang nasa puso ninyo, paano ninyo ako pinag-antay sa munisipyo ng buong araw? Ako lang? Paano ninyo ako, nang may lagnat ako na 40 degrees, isinama si Chloe sa amusement park? Kung ako lang talaga, paano ninyo ako, nang natapon ng mainit na sabaw, nang walang pag-aatubili, pinrotektahan si Chloe imbes na ako? Kung ako lang talaga, paano ninyo hinayaan si Chloe nang walang hiya na sirain ang gown ko at durugin ang pendant ko? Hindi ba ninyo nakikita kung gaano katawa-tawa yon? Nanay. Tatay. Pasensya na. Hindi ko napangalagaan ang iniwan ninyo para sa akin. Sino siya? Bakit niya hawak si Serena? Huwag kang matakot, andito ako, ikaw ay. Aray, ang sakit ng ulo ko. Chloe? Chloe? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ikaw pala. Bumalik ka na. Ilang araw lang akong nawala. At ang lakas-lakas mo pa raw. Tingnan mo ngayon. Sige, kung ayaw mong magsalita, hindi kita pipilitin. Hubarin mo na lang ang damit mo. Hoy, ako. Kaya ko. To. Ano to? Biglang nahihiya ka? Nakuha na natin ang marriage license natin. At malapit na ang kasal natin. Kung nahihiya ka na ngayon, edi. Anong gagawin mo sa wedding night natin? Mahal. Sige, titigil na ako. Maligo ka ng mainit. Magpainit ka. Mauna na akong maligo. Koy. Papasok na sa trabaho. Serena, palagi kitang ipagtatanggol. Asian. Ayos, ang galing naman! Ayos. Pumasa ako. Maligayang bati sa pagpasok mo sa kolehiyo, Serena. Salamat. Idilat mo ang iyong mga mata. Paano ko nalaman
nalaman na gusto ko ang pulseras na ito. Mula ngayon, hayaan mong ang pulseras na ito ang magsilbing alaala ko sa iyo. Salamat. Serena, anong ginagawa mo? Ikaw? Bakit mo sinusunog ang mga bagay na ito? Sabi ko na nga ba, ikakasal na ako. Ang mga bagay na ito, baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mapapangasawa ko. Mapapangasawa? Hindi mo naman sinasabing yung aktor na kumakandong sa'yo, di ba? Serena, alam kong galit ka pa rin tungkol sa agimat. Tingnan mo, hinalughog namin ang buong lungsod para makahanap ng kahalintulad na agimat para sa'yo. How? Kaya tumigil ka na sa pagdadabog, okay? Hindi na kailangan. Hindi ito mana ng aking mga magulang. Bukod pa riyan, ito ay personal kong usapin at hindi ko kailangan ang magkakapatid na Carter na mag-abala pa para dito. Serena, tama na yan. Para lang makaganti sa amin. Dinala mo ang pagpapanggap na ito sa ganito kalayo, kaya hanggang kailan mo pa ito itutuloy? Pagpapanggap, hindi ako nagpapanggap. Bukas ng tanghali ay ang aking kasal at taos-pusong inaanyayahan ko si Caleb Carter, Ethan Carter, at Lucas Carter na dumalo. Serena, hindi ka naman seryoso, di ba? Paano naman mangyayari yan? Kung napakamahal niya sa amin, paano siya magpapakasal sa iba? Tama? Malamang tinatakot lang niya tayo ulit. Maganda ba ako? Ang ganda-ganda. Maganda. Ang ganda-ganda. Serena, kung sakaling hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay doon, tandaan mong bumalik ka sa amin. Sandali. Ikakasal si Serena ngayon. Saan ka pupunta? Nanay at tatay, ang pagluloko ni Serena ay isang bagay. Pero naniniwala talaga kayo sa kalokohan niya? Anong ibig mong sabihin sa fooling around? Ikakasal talaga si Serena. Di mo ba nakikita yon? Nakikita namin. Ang damit na ito ay mukhang mamahalin. Atul, Serena Davis, gusto mong maglaro? Sige, makikipaglaro kami. Tingnan natin kung sino talang darating para sunduin ka ngayon. Tanghali na. ano? Yung aktor na nakikipagkita sa'yo noong nakaraan, bakit wala siya rito para sunduin ka? Hubarin mo na lang yung damit. Tigilan mo na yung pagpapanggap. Serena Davis, ginagawa mo tong stunt na to dahil ang kaming tatlo ay hindi pumunta sa munisipyo para kumuha ng marriage license kasama ka. Pupunta kami ngayon din, kaming tatlo. Pumili ka ng isa. Ethan. Ethan, nanay ko. Naaksidente siya sa kotse. Hindi ko alam ang gagawin. Kung mawawala siya, ayoko nang mabuhay. Aksidente sa kotse? Huwag kang magpanik. Pupunta tayo ngayon din. Sandali. Ngayon ay ang malaking araw ni Serena. Kung wala ka rito ngayon, magsisisi ka talaga. Nanay at tatay, amin si Serena. Sinong may lakas ng loob na kunin siya? Huwag kang makisali sa maliit niyang palabas. Kapag naayos na namin ang problema ni Chloe, babalik kami para pakasalan siya. Kayong mga lalaki. Magsisisi kayo rito. Tandaan nyo ang sinasabi ko. Magsisisi kayo. Binibining Davis. Pasensya na po, na-late ako. Napakasikip ng trapiko. Ayos lang. Anak ko, dapat kang maging masaya. Magiging masaya ako. Pakiusap. Diyos ko, nanay! Nanay, ayos ka lang ba? Ang sakit talaga. Imposible. Aray, ang sakit-sakit. Nanay, kung may mangyari sa'yo, hindi na ako mabubuhay. Chloe, huwag kang mag-alala, magiging ayos si Martha. Tara na.
Aray, ang sakit talaga. Hindi na matiis ang sakit. Nanay, huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa'yo. Doktor, gastusan mo ng walang limitasyon. Kunin ang pinakamagagaling na espesyalista dito ngayon din. Aray, ang sakit na sakit. Serena. Pakakasalan mo ba ako? Oh, Nanay, kailangan mong lumaban. Chloe, huwag kang mag-alala. Nandito kami para sa'yo. At magiging maayos lang si Martha. Ha? Anong nangyayari sa inyong lahat? Parang nawala sa akin ang isang napakahalagang bagay. Serena. Do. Serena. Ginoo at Ginang Carter, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Kahit hindi ka naging isang manugang ng pamilya Carter, sa puso ni Ginoong Carter at sa akin, lagi ka naming itinuring bilang aming sariling anak. Naway ang anting-anting na proteksyon na ito sa mga araw na darating ay ingatan ka at panatilihing ligtas. At maligaya magpakailanman. Magiging masaya kami. Serena. Alis na tayo. Mhm. Hindi sumasagot sa telepono si Serena. Hindi rin sumasagot si nanay at tatay. Sa intersection, parang nakita ko si Serena sa isang wedding car. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Caleb, saan ka pupunta? Pwede ka bang manatili pa sandali? Chloe, nandito naman sina Ethan at Lucas para sa'yo. May mga gagawin pa ako. Aalis na ako. Hoy, Chloe, ligtas na si Martha sa kritikal na kondisyon. May trabaho ako sa kumpanya. Dapat na rin akong umalis. Chloe, may mga aasikasuhin din ako. Babalik ako para samahan ka pagkatapos, okay? Ano ba ang nangyayari sa kanila? Lahat sila may gagawin? Okay lang. Lucas, kahit na mag-isa lang ako, okay lang. Naiintindihan ko pero Mabuti na iintindihan mo. Aray, ang sakit. Sobrang sakit. tama na. Umalis na sila. Hindi ba't napagkasunduan nating panatilihin ang magkakapatid na Carter dito? Ngayon, sino ang nakakaalam kung si Serena nga ba ay talagang ikakasal o kaya'y peke lang ang lahat ng ito? Kung talagang ikinasal siya, huli na ang lahat para sa kanila. At kung peke naman, mas mabuti pa para sa atin. Kung magloloko si Serena sa kanila ng ganito, malalagot din ang samahan nila sa huli. Kapag dumating ang panahong iyon, ang tatlong lalaking iyon ay madali nang mahuhuli. Eksakto. Mabuti na lang. Nakasave pa ako sa hirap ng pagpapanggap at pagtitiis ng walang saysay. Imposible. Hindi magpapakasal si Serena. Serena, lumabas ka! Serena Davis. Nasaan ka? Ano naman kung kasal? Kukunin ko na ang ID ko ngayon din at magpapakasal ako sa'yo. Hindi na kami maghihintay pa. Tara na ngayon din. Nanay, tatay. Kayo ba ay nagtago kayo kay Serena para pagsisihan namin? Hindi talaga nakakatawa ang biro na ito. Kailangan ng tumigil sa pagpapalaki kay Serena. Panahon na para magbigay siya ng sagot. Kung sino ang gusto niyang pakasalan. Mga tanga. Tatay, Sinaktan mo na kami. Ngayon ay sabihin mo na kung nasaan siya. Gusto nyo palang malaman ng husto kung nasaan si Serena, ha? Eh bakit hindi nyo na lang sila puntahan at tingnan? Nanay at tatay. Siguradong nagbibiro lang kayo, di ba? Siguradong mga artista ang hinire ninyo. Si Serena ay talagang nag-effort. Mas mahal tayo ni Serena. Hindi siya magpapakasal sa iba. Hindi rin ako naniniwalang magpapakasal si Serena. Hanapin na natin siya ngayon. Tara na. Mahal, Grabe ang pagkahumaling nila kay Serena. Natatakot lang talaga ako na baka may gawin silang kalokohan. Sa wakas,
ay nakahanap na ng sariling kaligayahan si Serena. Magbabayad sila sa kanilang katangahan at kayabangan. Pero hindi mo na kailangang mag-alala. Ang asawa ni Serena ay hindi ordinaryong lalaki. Sa handaan kanina, nakita mo rin naman. Mga tao yon na nakikita mo lang sa TV. Maghihiwalay tayo sa 3 grupo. Mag-usap tayo sa telepono. Serena. Serena, Narito ba kayong lahat para sa kasal? Tapos na ang seremonya. Ang reception naman ay gaganapin sa Mansyon Sterling. wow, ibang klase talaga ang lugar na ito. Ganitong klaseng lugar ba ang pwedeng i-rent para sa isang palabas? Wala akong ideya. Tuloy lang. Pasok muna tayo at tingnan natin. Tara na. Ginoo. Pribadong ari-arian ito. Bawal ang hindi autorisadong pagpasok. Umalis ka sa harap ko. Wala akong lugar na hindi mapapasukan. Ako si Caleb Carter, ay hindi makakapasok. Huminahon ka. Excuse me, kanino ang lugar na ito? Kung okay lang, kailangan lang naming maghanap ng isang tao. Ang may-ari ng Mansyon Sterling ay si Ginoong Sterling. Hindi kami tumatanggap ng mga hindi inanyayahang bisita. At hindi ito lugar para maghanap ng tao. Kailangan ninyong umalis. Sterling? Yun? Bang Ginoong Sterling? Anong pinagsasasabi mo? Bakit naman mag-aaksaya ng oras ang isang lalaking tulad ni Ginoong Sterling sa maliit niyang palabas? Sa pinakamalayo, isa lang itong malayong kamag-anak ng mga Sterling. Anyway, kung makakapagkasal sila dito, tiyak na hindi ito palabas. Mukhang talagang ikinasal si Serena. 2 linggo na ang nakalipas, nakakuha na pala sila ng marriage license. Bakit naman si Serena ay magpapakasal sa iba at sa isang taong hindi pa natin nakikilala? Hindi ba't mabuti naman ang trato natin sa kanya? Imposible. Kailangan ko siyang hanapin at tanungin. Bitawan mo ako. Kailangan ko siyang hanapin at tanungin. Hayaan silang pumasok. Pitawan mo ako. Serena. Ako. Wala akong pipiliin. Dahil may asawa na ako. Nakapagdesisyon na ako na pakakasalan ng iba. Gaganapin ang kasal sa loob ng 2 linggo. Tingnan mo. Ito ang ibinigay sa akin ng aking nobyo, ang singsing pangkasal ko. At gusto ko ito. So, hindi ka magpapakasal? Pwede bang, ibigay mo na lang sa akin yan? Sabi ko na sa'yo, magpapakasal na kami sa ilang araw lang. Ito ang totoong damit pangkasal ko. Ibigay sa iyo? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Hubarin mo iyan ngayon din. Sabi ko sa loob ng 10 araw, lalayas na ako sa pamilya Carter ng tuluyan. Mula sa araw na iyon, wala na akong kinalaman sa inyong lahat. Ngayon, lumabas ka sa kwarto ko. Lumabas ka! Ngayon! Sinabi na sa atin ni Serena ang sagot. Matagal, na panahon na ang nakalipas. Tayo ang mga matitigas ang ulo, bulag, para makita ito. Ethan. Lucas, wala akong katulad sa inyong mga duwag. Si Serena ay sa atin, wala nang iba. Hindi ko hahayaang kunin siya ng sinuman mula sa atin. Ano? May problema ka? Bastos ka! Ang pagpapalaki ng pamilya Carter, nakita ko na ang lahat ngayon. Ikaw, Ginoong Sterling, narito lang kami para makita si Serena. Nagpadala siya sa bugso ng damdamin. Sana ay ibalik mo siya sa amin. Ginoong Sterling,
Isang lalaking tulad mo ay maaaring magkaroon ng sino mang gusto mo. Ngunit para sa amin, kailangan si Serena. Ang moto ng pamilya, Sterling, ay isang tao lamang ang maaari mong pakasalan sa buong buhay mo. Hindi kami magpapakumbaba diyan para sa sino man o anumang bagay. Matanda na si Serena. Nang pakasalan niya ako, buong buo ang kanyang kaalaman. Mahal niya ako at mahal ko siya. Bukod pa riyan, hindi naman kayo hindi mabubuhay nang wala siya. Ethan, Lucas, Caleb. Sana, hindi ako nakakaabala. Chloe, anong ginagawa mo rito? Nag-aalala ako sa inyo. Si Serena. Nagpakasal nga ba talaga siya? Ang gwapo niya. Paano kaya si Serena Davis matapos siyang iwan ay nakahanap pa rin ng napakagandang lalaki? Chloe, Dapat kang umuwi at alagaan si Martha. Para sa amin, kailangan si Serena. Wala kaming nararamdaman para kay Chloe. Ang nararamdaman lang namin para sa kanya ay pasasalamat at sungkulin. At saka, kung sino ang gusto naming makasama habang buhay, alam namin sa aming puso. Nakakainis. Matapos ang lahat ng ginawa ko, akala ba nila matatapos lang sa pasasalamat? Ang gusto ko ay lahat ng mayroon ang pamilya Carter. Naiintindihan ko. Sa paningin mo, hindi ako kailanman magiging kasing galing ni Serena. Pero huwag kayong mag-alala. Oo, may nararamdaman ako sa inyo, pero hindi ko kayo pag-iinteresan. Ang totoo, si Serena, may asawa na ngayon. Sa tingin mo ba, pipiliin ka pa rin niya? O gusto lang niyang ipagpabitin kayong lahat? imposible. Si Serena, Hindi naman niya talaga gusto kaming lahat, di ba? Hindi naman talaga sinabi ni Serena kung sino ang gusto niya. Hatiin at ligin. Ano man ang mangyari, ako ang asawa ni Serena. Tungkol naman sa gusto ni Serena ngayon, tatanungin mo ba sila para magpaliwanag? Aaminin ko, may nararamdaman nga ako sa kanila noon at alam ko na isa sa kanilang tatlo ang magiging asawa ko. Pero, ang nararamdaman ko sa kanila ay unti-unting nawawala sa tuwing kinakampihan nila si Chloe hanggang sa mawala na lahat. Ngayon, siguradong sigurado na ako sa buong buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Naniniwala ako sa'yo, girl. At ako ang asawa mo. Mahal, Talaga bang ginawa niya ang eksaktong parehong bagay sa iba? Gising na. Mahuhuli ka na sa eskwelahan. Bumangon ka na ngayon. ay, ayaw ko. 5 minuto pa. Si, na, nga. Bu, Serena, lumayo ka sa kanya. ang tindi ng trabaho mo kagabi. Bakit hindi ka na lang matulog ng matagal? Dapat tayo ang pinakamalapit sa kanya. Pero siya, ginagawa niya ang mga pinakamalapit na bagay kasama ng iba. Serena, hiwalayan mo na lang siya. Umuwi ka na kasama namin. Magkukunwari na lang akong walang nangyari sa inyong dalawa. Sa atin tatlo? Sino ang pipiliin mo? Narito na ang sopas. Mag-ingat, mag-ingat. Oo. Anong nangyari? Kayong tatlo. Wala akong pipiliin sa inyo. Nakita nyo, di ba? May asawa na ako. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako naglalaro. Hindi ako sasama sa inyo pabalik. May asawa na ako at ang kinabukasan ko ay wala sa inyo. Bakit? Bakit ayaw mong pumili? Sa tingin ko, malinaw na akong nagpaliwanag. Hindi ba't may gusto ka sa isa sa amin dati? Ang pagmamahal sa isang tao. Ganoon lang ba kadali na isuko? Pero ilang taon na naming ikaw ang gusto. Wala na yon. Tigilan nyo ang pagsasabing gusto nyo ako. Aminin mo na. Ikaw lang ay hindi makakawala. Mayroon ka ng bagong tao sa tabi mo. Sa nangyayari, ganoon din ako. Tayong lahat ay magkakaroon ng mas magandang kinabukasan. Tama ba, mga kapatid?
bunso, halika na, maglaro tayo ng bola. Huwag mong subukang tawagin siyang bunso. Siya ay aking kapatid, hindi iyo. Hindi siya. Ang bunso ay kay Caleb. Sige, tigil na ang away. Simula ngayon, huwag tawagin akong bunso pa. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Ang pangalan ang nagpapakilala sa'yo. At tatawagin ko kayo sa inyong mga pangalan din. Ethan, Lucas, Caleb. Bawat isa sa inyong mga pangalan ay natatangi sa aking puso. Hindi naman sa matigas ang ulo namin. Sinabi na namin ito sa'yo noon pa, paulit-ulit. Mahal talaga namin kayo. Walang mangyayari sa pag-uusap. Wag na lang. Ethan, Lucas, Caleb, umuwi na lang tayo. Serena. Mula ngayon, huwag mo nang pipilitin ang sarili mo. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Nandito lang ako palagi, para sa'yo. Habang buhay? Oh. Walang makakapangako ng habang buhay. Kahit mga kapatid ko, hindi nila nagawa. At ako rin, hindi ko nagawa. Pero ito ang kaya kong ipangako kapag tayo'y nagkalayo. Pipiliin pa rin natin ang pag-ibig. Ginoo at Ginang Sterling, handa na ang almusal. Serena, halika na. Kain tayo ng almusal. Naiinggit ako kay Binibining Davis. Napangasawa pa si Ginoong Sterling. Nakaiwas siya sa 3 buhay na paghihirap. Kung ako yun, iiwanan ko rin ang aking mga ampon na magulang at magpapakasal sa mayamang pamilya. Ang pagiging mayamang asawa ay hindi ganoon kadali, alam mo. Napanood mo na ba yung mga teleserye? Bago pumasok sa mayamang pamilya, kailangan mong pirmahan ang isang kasunduan. Kapag nagdiborsyo kayo, umalis ka ng walang dala. Ano kaya ang nakikita ni Ginoong Sterling sa kanya? Malinaw naman, dahil lang sa kanyang itsura. Ang mukha ni Binibining Davis. Mukhang. Sa mga mayayamang pamilyang ito, walang tunay na pag-ibig. Sige, tama na ang chismis. Balik na tayo sa trabaho. Victor, gusto mo akong makita? Serena, lumapit ka. Maupo ka. Eto. Heto na, isang prenuptial agreement. Serena, ang pamilya Sterling ay isang pamilyang may mahabang kasaysayan. Ayon sa tradisyon ng aming pamilya, ang mga bagong kasal ay dapat pumirma ng prenuptial agreement upang masiguro ang seguridad ng ari-arian ng magkabilang panig. Alam mo naman, biglaan ang kasal natin. Pero, ang tamang proseso ay kailangan pa ring sundin. Naiintindihan ko. Mas mabuting klaro ang lahat sa simula pa lang para maiwasan ang anumang hindi kailangang gulo sa hinaharap. Serena, hindi ka ba titingin kung ano ang nakasulat dito? Hindi na kailangan. Ang yaman ng mga Sterling ay pinaghirapan mo ng mag-isa. Ako, si Serena Davis, ay hindi maghahangad ng hindi sa akin. Serena, nagkakamali ka. Ano sa palagay mo ang pinapapirma ko sa'yo? Prenuptial agreements. Huwag kang mag-alala. Kahit na sa hinaharap ang ating relasyon ay magbago, hindi kita pag-iinitan. Tingnan mo mismo. Listahan ng ari-arian bago ang kasal? Eksakto. Ang listahang ito ay nagsasama ng lahat ng likidong ari-arian ko at mga ari-arian, kasama na ang mga stock at shares sa Sterling Enterprises, mga antigo at mga painting, mga alahas, mga gusaling pangkomersyo, at marami pang iba. Mahigit 10 bilyong dolyar. Alam kong mayaman si Victor, pero hindi ko inakala na ganito siya kayaman. Bakit mo ipinapakita sa akin ang lahat ng ito? Ito lahat ay mga ari-arian mo bago ikasal. Ang motto ng pamilyang Sterling ay nagsasaad na ang mga ari-arian ay hindi hinahati sa premarital at postmarital. Sa panahon ng kasal, ang partidong may kasalanan ay aalis ng walang dala. Sa madaling salita, ibig sabihin kung malaman mong nagtaksil ako, lahat ng ito ay sa iyo. Imposible! Sa panahon ngayon, mayroon pa rin ganitong mahigpit na patakaran ng pamilya? Serena, ngayon, naniniwala ka na ba sa pangakong forever na sinabi ko sa iyo? Victor, paano kung noong araw na yon, hindi ako yung tao? Maghahanap ka na lang ba ng ibang pakakasalan?
Imposible. Wala talagang pag-asa. Maghihintay ako sa'yo hanggang sa pakasalan mo ako. Alam mo, ikaw lang ang pinili ko. Dahil wala akong ibang choice. Hindi mahalaga. Basta sa huli, magkasama tayo. Yun lang ang importante sa akin. Buti na lang, nakuha rin kitang maging akin. Ikaw, Bakit ka maghihintay para sa akin? Bakit ako? Huwag mong sabihin, love at first sight? Hindi ako naniniwala diyan. sumama ka sa akin. Tumingin ka sa likod mo. Narito mismo. Nandito na lahat ng gusto mong malaman. Ano bang nakikita ni Ginoong Sterling sa kanya? Siguro ay, Mukha niya. Ang mukha ni Binibining Davis. Ay kamukhang kamukha. Ako yon. Eksakto. Kaming mga Sterling ay napakapihikan sa aming mga partner. Lagi na. Ano ba ang kahulugan ng isang sandali ng love at first sight? Noong unang beses tayong nagkita, hapit, ayaw kong aminin. Na nahuhulog na ako sa'yo. Pero nang paulit-ulit kitang makita, kailangan kong aminin na talagang tunay na nahuhulog na ako sa'yo. Anong nangyari noon? Ilang beses pa ba tayong kailangang magkita? Para sa wakas ay maging tayo? Ang totoo, hindi ko alam. Pero lagi mong kasama. Ang tatlong kaibigan mo noong bata pa kayo. Hindi mo maitatago ang ekspresyon ng iyong mata kapag nakikita mo sila. Kaya, tinigil ko na ang pagpapahayag ng nararamdaman ko. Hinay-hinay lang. Buti na lang, sa ating ika-99 na pagkikita, hininto kita sa iyong paglakad at hiniling na pakasalan kita. Sa mga lugar na hindi ko alam na umiiral, Hindi ko napagtanto. na may nagmamahal sa akin ng ganito kalalim. Victor, huwag na tayong maghiwalay muli. Hindi na tayo maghihiwalay. Ano ba ang ginagawa mo? Sino ang may sabing pwede kang humawak ng mga gamit ni Serena? Si Ginang Carter ang nag-utos. Sinabi niya sa akin na kunin ang lahat sa kwartong ito at itapon ang lahat, walang dapat maiwan kahit isa. Ito. Ito ay hindi gamit ni Binibining Davis. Nakalimutan mo na ba? Ang kwartong ito ay isinuko mo na kay Chloe matagal na. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat sa kwarto ko? Sakto ka lang dumating. May sakit si Chloe at hindi siya gumagaling. Ang kwarto mo ay mas malapit sa amin tatlo para maalagaan namin siya. Tungkol naman sa mga gamit mo, may pinapunta na ako para ilipat sa kwarto ng bisita. Ikaw, linisin mo ito. Oh, Tara na. Dadalhin natin ang lahat ng gamit ni Serena, pabalik at ibabalik ang lahat sa dati. Siya. Ang lugar na ito ay puno ng mga alaala natin at ni Serena, at kapag bumalik siya at nakita itong naibalik na, tiyak na magpapatawad siya sa atin. Ano pa ang hinihintay natin? Tara na. Ito ang kwarto ni Serena, pero paano ito naging napakasimple? Sa buong panahong ito, tunay bang naming inaapi si Serena? Siya naman ay palaging aming munting prinsesa. Hindi ba't maraming beses na naming ipinaliwanag na pagpapahalaga at awa lang ang nararamdaman namin para kay Chloe, kaya bakit siya mag-iinggit pa at iiwan tayo? Caleb, Chloe, anong ginagawa mo dito? Dapat nasa ospital ka? Nag-aalaga kay Martha? Caleb, mas mabuti na ang kalagayan ng nanay ko ngayon. Nag-aalala lang talaga ako sa inyo.
Yung itsura ninyo nung araw na iyon, nakakaawa talaga. Nandito lang ako para tiyaking kumakain kayo ng maayos at nakakapagpahinga. Kailangan mong maging malusog para may lakas kang humingi ng tawad kay Serena. Chloe, Kami. Sige Caleb, magpahinga ka lang. Lulutuan kita ng makakain. Caleb, malapit na itong maluto. Aray! Ang sakit. Chloe, okay ka lang ba? Chloe, okay ka lang? Paano ka ba naging pabaya? Okay lang ako. Nag-alala ako baka nagugutom ka, kaya nagmamadali ako. Kukunin ko ang first aid kit. Caleb, ako. Sa totoo lang, may sasabihin ako sa iyo. Anong ginagawa ninyong dalawa? Ethan, Lucas, anong dala ninyo rito? Nagluluto lang ako, at aksidente kong nakat ang kamay ko. Paano ka ba naging pabaya? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Wala yan. Hindi naman ako ganoon ka-fragile. Umupo na kayo. Malapit nang maluto ang hapunan. Bakit ganyan ang suot mo para magluto sa kusina? Dati sa kusina, parati siyang naka-uniform. Heto, Serena. Ito ang paborito mo, braised pork. Pasensya na, Chloe. Ako. Okay lang, Ethan. Naiintindihan ko. Namimiss mo lang talaga si Serena. Pero si Serena talaga. Meron siyang kayong tatlo, mga kahanga-hangang lalaking nagmamahal sa kanya. At tumakas siya at nagpakasal sa iba. Pero, asawa ni Serena mukhang napakayaman. Pakasal ka sa ganyang lalaki, at siguradong magiging maayos ang buhay mo. Tama na. Hindi ganyan si Serena. Pasensya ka na, Lucas. Hindi ko kailanman sinabing si Serena ay isang gold digger. Sa tingin ko lang, hindi patas sa inyo. May tatlong napakagandang lalaki siyang katulad mo na sumasamba sa kanya. Pero palagi siyang nakikipag-away sa inyo. Hindi natin masisisi talaga si Serena. Kasalanan natin ito. Hindi natin siya gaanong napapansin itong mga nakaraang araw. Anong nangyayari? Dati, konting pahiwatig lang ang kailangan ko at agad silang nagagalit. Pero ngayon, patuloy lang silang nagtatanggol kay Serena. Huwag mo sabihin, nang mawala si Serena, sakalang nila napagtanto kung gaano siya kagaling? Imposible. Anong silbi ng lahat ng pinaghirapan ko sa mga nakaraang taon? Mukhang kailangan kong kumilos at bilisan ko. Ganito ba lagi si Chloe sa paligid natin? Caleb, paborito mong roast duck. Hindi na, salamat. Nagda-diet ako. Okay lang, kahit nagda-diet ka, kailangan mo pa ring alagaan ang sarili mo. Mataba ka man o payat, perpekto ka pa rin sa paningin ko. Nakakadiri naman yan. Susunod, bawasan ko na lang ang mantika. Si. Kukunin ko yung first aid kit. Caleb, ako, may kailangan talaga akong sabihin sa'yo. Oy, Max. Kailangan kong ipaimbestiga mo lahat tungkol sa isang tao, Chloe. Kunin mo lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, mula nang ipinanganak siya hanggang ngayon, kahit yung pinakamaliit na detalye. Caleb, natutulog ka ba? Anong nangyayari? Nasira yung water heater ko. Pwede bang gamitin ko yung sayo? Si. Sige, tuloy ka. Caleb Carter. Pagkatapos ng gabing ito, magiging akin ka na, akin lang. Ang init ng pakiramdam ko. Nasira ba ang aircon? Caleb, tapos na akong maligo. Maraming salamat. Caleb, pula na yung mukha mo. Tingnan ko. Huwag mo akong hawakan. Yun ay, umepekto na. Sa totoo lang, matagal ko na. Gustong sabihin sa'yo to. Lumayo ka. Caleb, matagal na kitang gusto. Kung masama ang pakiramdam mo, Huwag kang lalapit. ako na ang bahala sa'yo. Huwag kang magpigil. Lumayo ka. Lumayo ka. Caleb. Ano to? Okay lang. Mag-usap tayo. Sino ang nagsabi sa'yo na drugged ako? Sino ang nagsabi sa'yo na akitin ako? Ako,
Wala akong ginawa. Gusto lang talaga kita. Sabihin mo sa akin, mas gusto mo ba si Caleb o ako? Bakit siya ang pinatulan mo at hindi ako? Hindi ba ako sapat na kaakit-akit para sa'yo? Hindi. Sobrang kaakit-akit ka nga. Natatakot lang talaga akong mawala ka. Kaya nagsettle na lang ako sa pangalawa. Lucas, maniwala ka sa akin. Gusto na gusto talaga kita. Gusto mo talaga ako? Pangalawa na lang ang gusto mo? Sa isip mo, kami nitong tatlo ay matagal ng madaling target. Buisit, Kung hindi ka nagmadali ngayon, hindi pa sana namin malalaman ito. Chloe! Anong karapatan mo para pumili sa aming tatlo? nagkamali ako. Huwag mong kakalimutan. Ako ang tagapagligtas mo. Patawarin mo na ako ngayon. Ngayon ko lang naintindihan ang naramdaman ni Serena noon. Masamang babae ka lang. Ang utang na loob na yan. Ilan beses mo na ginamit. Ilan beses na kami tumulong sa'yo. Dahil sa'yo, nawala sa akin si Serena. Ang sugat na ito, Karma mo yan. Hay nako, akala ko ba gusto nila ako? Paano nangyari ito? Serena. Serena. Narito siya mismo sa harap ko, ngunit wala akong magawa kundi panoorin siyang mawala sa akin. Noong hinahanap mo ang mga gamit ng mga magulang mo, ganito rin ba kalaki ang hinagpis at panghihinayang na naramdaman mo? Kamusta? Pwede mo ba akong tulungan at ibigay ito kay Serena? Si. Ang ganda ng panahon ngayon. Tara, maglakad-lakad tayo. Boses siya ni Serena. sige. At habang nasa labas tayo, dadalhin kita para kunin ang paborito mong designer plushie. Ginang. May isang ginoong nagsabi ito ay para sa'yo. Salamat. Pasensya na. Ito ang paraan ko para humingi ng paumanhin. Kung maibabalik ko lang ang panahon, ipinanalo ko sana ang mana ng iyong mga magulang para sa iyo. Mula ngayon, sana ay maging masaya ka na. Hindi na kita gagambalain pa. Sino ang nagpadala nito? Hindi na yon mahalaga. Magaganda ang mga rosas doon. Pumunta tayo at pumili ng ilan at ilagay sa florera. Siya. Serena, ito lang ang alam kong paraan para humingi ng paumanhin sa iyo. Ang totoo lang, tama ang unang bahagi, pero kasinungalingan ang pangalawang bahagi. Pero basta't masaya ka, ayos lang sa akin yon. Caleb, ang impormasyon tungkol kay Chloe na hiniling mo, ipinadala ko na sa iyo sa email. Okay. Salamat. Hindi malalim ang sugat. Sa mga susunod na araw, iwasan ang anumang mabigat na gawain. At panatilihing tuyo. Magpahinga ka, at gagaling ka rin sa ilang araw. Salamat. Ethan, Lucas, maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Dahil okay ka na, umalis na tayo. Alice, saan tayo pupunta? Itatapon mo na ba ako? Dito ka na lang. Magagalit si Serena. Buisit, si Serena na naman. Kahit wala na siya, kalaban ko pa rin siya. Alam kong mali ako. Natakot lang talaga akong mawala kayong lahat, kaya naging ganid ako. Ang gaganda ninyong lahat, parang sikat ng araw. Nagbigay liwanag sa madilim kong buhay. So, kasalanan ba namin yon? Caleb, nakabalik ka na. Wala ka kagabi. Nag-alala ako sa'yo. Ikaw muna ang mag-alala sa sarili mo. Ano? Ang dalawang aksidenteng ito, mabuti pa ay magbigay ka ng matinong paliwanag. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. 2 taon na ang nakalipas, yung aksidente. Tumakas ang driver papuntang ibang bansa at nawala ng parang bula. Bakit naman ngayon, makalipas ang 2 taon, na aksidente ang nanay mo? Dahil kayong dalawa ay kasabwat sa plano. Hindi ako. Caleb, bakit mo ba isinisis sa akin ng sadya? May nagsabi ba sa'yo ng kung ano? Kami lang ng nanay ko ay mga tagapaglingkod. Hindi namin gagawin ng ganon. Pinasuhulan mo ang driver na maglasing. Tapos nagpanggap ka na bayani. Isinugal mo ang buhay mo para iligtas kami. Alam na alam mo na hindi ka masasaktan. At talagang tanga kami. Kung hindi ka nagpadalos-dalos sa sarili mo at pinagawa mo sa nanay mo ang aksidenteng ito, baka hindi namin nakita ang tunay na kulay mo. Hindi, Ethan. Hindi yan totoo. Lumabas ka. Lucas. Hindi ko ginawa yon. Alam ko, si Serena yon, di ba?
Lagi naman niya akong kinamumuhian. May sinabi ba siya sa'yo? Tumahimik ka. Alam na alam mo ang ginawa mo at ng nanay mo. Huwag kang magkunwaring tanga. Kung maisasangkot mo ulit si Serena dito, patay ka? Huwag kang mag-alala. Chloe, sa lahat ng kasamaang ginawa mo, babayaran mo ang bawat piraso. Lahat ng hirap na dinanas ni Serena, ipaparamdam ko sa iyo ang bawat isa. Ginoong Ethan Carter, ang kumukulong tubig ay narito na. Mag-ingat ka. Huwag mo siyang patayin. Huwag kang mag-alala. Hindi. 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 Ngunit ang tubig tabang na ito sa temperatura ng kwarto ay sapat na para pasakitan siya. Kaya, lahat pala ito biro lang? Totoo ba? Paano kaya si Serena nakayanan iyon noon? Pinagbigyan natin siya mula noong bata pa siya. Mula nang dumating ka, Chloe, marami ng hirap na dinanas si Serena, hayagan man o palihim. Kasalanan ko rin na hindi ako naging mahusay na humusga ng pagkatao at hindi imbestigahan ang aksidente sa sasakyan noon. Kasalanan ko rin. Ang tagal ko ng artista, pero nagpagago ako ng husto ng isang babae. Ano pa ang silbi ng pagsisisi ngayon? Kung hindi natin pinalaki ng todo si Chloe, paano siya naging ganun kalakas ang loob? Tayo ang tunay na may sala. Ikaw, karapat dapat kang mamatay. Dalin mo siya palayo. Tulong. May tumulong sa akin. Chloe, Lucas, pakiusap. Hayaan mo na ako ngayon. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tingnan mo. Ano man ang mangyari. Ako ang nagligtas sa buhay ninyo. Totoo yon. Nakaluhod na ako rito. Hayaan mo na lang ako. Okay? Pakiusap. Umalis ka. Ngayon din. Huwag kang gagalaw. Ito ang lupain ng pamilya Carter. Kami ang gumagawa ng mga patakaran. Naalala mo ba yung kotse na binanggit mo? Yung talagang nagustuhan mo? Binili ko. Para sa'yo. Oh, salamat Ethan. Eto. Ito ang kinuha ko para sa iyo mula sa Katedral ng San Judas. Lahat sa aming grupo ay naniniwala rito. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kapayapaan. At mabuting kapalaran. Lahat. Sa'yo na. Ikaw ang pinakamatamis, Lucas. Heto, tingnan mo. ang pinakabagong disenyo ng kwintas para sa'yo. Maraming salamat, Caleb. Si Chloe ay isang napakahalagang tao. Pumasok siya sa buhay ko at pinuno ito ng napakalaking kasiyahan. Ang pagtanggap ng parangal na ito ay isang napakalaking karangalan. At dito, nais kong pasalamatan ang isang napaka-espesyal na tao, Chloe. Salamat. Chloe, Ang tropeong ito, ipinanalo ko ito para sa'yo. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Akala ko perpektong naitago ko. Bakit bigla-bigla nyo lang nalaman ng lahat? Akala mo ba ay naitago mo ng maayos? Huwag kang mag-akala. Iyon ay dahil dati, pinili naming maniwala sa'yo at hindi na nag-imbestiga pa. Bakit pa tayo nakikipag-usap sa kanya? Tulong, may tumulong. Saklolo, may tumulong. Pakiusap, tulong. gising na siya. Lucas, alam kong hindi mo ako kayang iwan. Kung gayon, ituloy natin. Mga demonyo? Demonyo silang lahat. Sinubukan ko ng lahat ng paraan. Bakit kaya hindi ko lang mapalitan si Serena? Kasal na si Serena. Bakit ayaw nilang sumuko? Bakit? Bakit hindi man lang ako tingnan ng 2 beses? Ngayon mo lang na-realize na nagkamali ka? Dapat kang humingi ng tawad. Kay Serena. Dalhin niyo siya palayo. Pinapabili ko sa isang kaibigan ang villa ng pamilya Sterling para sa akin. Mula ngayon, palagi na nating makikita si Serena. Bakit hindi pa umuwi si Serena? Sandali lang. Anong oras na ba? Bakit hindi pa siya umuwi? Sa tingin mo may nangyari? Kay Serena? Nag-post lang si Serena sa social media. Ang lakas ng loob niya.
Dahil hindi natin kayang humingi ng tawad kay Serena ng harapan ngayon, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya online para makita ng lahat. Kapag na-post na yan, May makakakita niyan. Humiling ka ng tawad kay Serena. Kaya kung hihingi ako ng tawad kay Serena, papatawarin mo na ako? Sinusumpa ko. Hindi na ako makikialam sa inyo. huwag kang mag-alala. Kapag nabayaran mo na ang utang mo, may pwesto ka pa rin. Napakasama kong tao. Sinadya kong magpanggap na aksidente para maging tagapagligtas ng tatlong magkakapatid na Carter. Sinadya kong maghasik ng hidwaan sa pagitan ni Serena at nila. Serena, patawarin mo ako. Sinusumpa ko. Hindi na ako magpapakita sa harap mo. Sinusumpa ko. Patawarin mo ako. Serena. Di ba yan yung tao mula sa? Golden Crown Award. Ceremony na pinasalamatan ni Sa Luke. entablado? Nako, napakapakunwari niya. Nakakatawa. Yung tatlong magkakapatid na Carter, ang tatanga-tanga, nagpauto. Sa anak ng isang katulong. Serena, kailangan mong patawarin ako. Isinusumpa ko sa buhay ko. Patawarin mo ba sila? Huminahon ka. Hindi ko sila mapapatawad sa lahat ng sakit na kanilang idinulot. Pero ang totoo, ang mga taong nasaktan ako ay hindi lamang si Chloe. Ang mga taong may mas malaking utang na patawad sa akin ay ang tatlong magkakapatid. Ito'y ang kanilang patuloy na pagpapalaki, na nagpakain sa ambisyon ni Chloe at nagpausbong nito ng walang kontrol. Ang tunay na nasaktan ako ay ang tatlong magkakapatid na ugali mula pa noon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala dito. Hindi ko papayagan sila na guluhin ka pa ulit. Mahal? Nakalimutan mo na ba kung bakit tayo narito ngayong gabi? Pasensya na. Paano mo ito babawiin sa akin? Paano ko ito babawiin? Sigurado ako. Ginoong Sterling, naibaba na ang mga trending topic. Lahat ng balita tungkol kay Ginang ay nabura na rin. Hindi sapat na ibaba lang ang mga trending topic. Kung ang tatlong magkakapatid na Carter ay patuloy na gagawa ng kalokohan, kami ni Serena ay hindi magkakaroon ng kahit sandaling katahimikan. Oras na para turuan sila ng leksyon. Tara na, bumalik tayo sa lungsod ng Atheria. Ginoo. Ginoong Carter, kinansela ng korporasyon ng Jones ang pakikipagtulungan nila sa atin. 6 na kumpanya na ang ganoon. Biga. Mula nang lumabas ang balita, sa loob ng 3 araw, ang market value ng korporasyon ng Carter ay bumagsak ng 30% at patuloy pa ring bumababa ang stock. Wala pa ring clue kung sino ang nasa likod nito? Sabi lang nila, nakasakit ka raw ng isang taong hindi mo dapat sinaktan at gusto ka nilang turuan ng leksyon. Buisit. Kapag nalaman ko kung sino iyon, pagsisisihan nila ang araw na isinilang sila. Sino ka? Sino ang nagpahintulot sa iyo na umupo sa opisina ko? Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Ginoong Carter, ito po si ang pinuno ng Apex Enterprises. Ang Apex Enterprises ay maaaring maliit na kumpanya sa ilalim ng isang sangay ng pamilya Sterling. Ngunit kung makakonekta tayo sa mga Sterling, kung kanselahin man ng korporasyon ng Jones, ano naman? Kamusta? Ikinagagala kitang makilala. Ako si Ethan Carter. Kami, ni Ginoong Carter, ay hindi talaga unang beses nagkikita. Ano? Ikaw? Kaya, sino sa palagay mo ito, Ginoong Carter? Mas gusto naming magpakumbaba ng aking asawa at ako. Pero Ginoong Carter, ang gulo na ginawa mo online kamakailan ay nagdulot ng medyo malaking problema para sa akin at sa aking asawa. Nararapat lang nagantihan kita. Kaya, Ginoong Carter, nasisiyahan ka ba? Sa regalo na inihanda ko para sa iyo? Kaya, ang pagkansela ng kolaborasyon ng korporasyon ng Jones at korporasyon ng Carter ay gawa mo? Kaya nakita ni Serena ang livestream. Nasaan siya? Ginoong Carter, kasal na si Serena. Ginoong Carter, hindi nararapat. Napangarapin mo ang kanyang asawa sa mismong harap niya. Pinili ka lang ni Serena dahil sa galit. Mahal na mahal niya kami.
Sa loob ng napakaraming taon, babalik din siya sa amin sa tamang panahon. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tiwala mo, Ginoong Carter. Tama na ang usapan. Narito ako ngayon para babalaan ka. Asawa ko si Serena. At kung mangangahas kang pangarapin siya muli, ang pamilya Carter ay mawawala sa lungsod ng Atheria. Imbestigahan agad ang background ni Victor Sterling. Lalo na ang kanyang katayuan sa loob ng pamilya Sterling. Opo, Ginoong Carter. Siyang pala, ang pundasyon ng mga bata ay nais kang anyayahan sa subasta para sa kawanggawa bukas ng gabi. At ang imbitasyon ay naipadala na sa iyong telepono. Sige, ganun ba? Master Iris, Ginoong Carter, mahilig ka rin ba kay Master Iris? Siya ang kilalang artista na nanalo ng unang gantimpala sa internasyonal na kompetisyon sa sining. ito ang paboritong pintor ni Serena. Baka sakali ay dumating si Serena. Kansilahin ang lahat ng aking appointment bukas. Sabihin mo sa pundasyon na darating ako sa takdang oras. Si Huwag kang gumalaw. Hindi pa ako tapos. Patingin nga, sa mata ng aking artista, ano ang itsura ko? Nagustuhan mo ba? Gustong gusto ko. Kahit ano ang ipinta mo, gusto ko lahat. Balang araw, ipapa-frame ko ito at isasabit sa photo wall. Kapag matanda na tayo, mas ma-appreciate natin ito. Matagal ko nang gustong gumawa ng makabuluhan para sa iyo. Pero pagdating sa negosyo, wala akong masyadong maitulong. Ang ipinagmamalaki ko lang ay ang paintbrush na ito. Salamat, Serena. Sige, dapat matulog ka na. Sabi ni Katulong Smith, sumakay ka ng overnight flight pabalik sa lungsod ng Atheria para asikasuhin ang negosyo. Kaninang umaga ka lang dumating sa hotel. Hindi naman ako pagod. Saka, tingnan mo sa labas. Maulap, hindi tayo makakalabas ng bangka ngayon. Bakit hindi tayo gumawa ng makabuluhan ng magkasama? Mahal? Kumusta ang anggulong ito? Maganda. At ito? Maganda rin iyan. Pero, ito ba ang tinatawag mong makabuluhang bagay na gawin? Siyempre. Dahil pagtanda natin, magkasama tayong titingin sa mga ito. Hindi sapat ang isang larawan lang. Basta't ikaw, Serena, ang magpipinta. Gusto kong ang brush mo ang magpinta sa bawat parte ng katawan ko. Para pagtanda natin, mas masisiyahan tayo sa pagtingin sa kanila. Siguro. Magpinta na lang tayo. Pasensya na. Kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Hello? Master Iris, ang pundasyon ng mga bata ay magdaraos ng subasta para sa kawang gawa bukas ng gabi. Ang iyong gawa ang magiging huling lot. Nais naming dumalo ka. Sige, nakuha ko na. Gusto mong pumunta? Ayokong isipin ng mga tao na kasama kita dahil lang sa yaman ng pamilya Sterling. Eh di pumunta ka. Basta. Sa totoo lang, gusto kitang itago. Kung ganon, hayaan mong makita nila ang aking babae at kung gaano siya kahusay. Ay, sino sila? Ang ganda ng mag-asawa. Bagong artista ba sila? Teka, hindi ba yan si ang ampon na babae ng mga Carter? Ang ganda na niya ngayon. Serena, Ginoo, umatras po kayo. Pwede bang makausap? hindi na kailangan. Serena, Serena, umupo. nahanap ko na siya. Serena, Paumanhin, Ginoo. VIP section po ito. Pakibalik po sa inyong upuan. kailan pa naging napakahalagang tao si Serena? Dahil ba sa kanya, sa lalaking iyon, si Victor? Maaari po kayong bumalik. Sa inyong upuan, magsisimula na ang subasta para sa kawang gawa. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa subasta ngayong gabi. Ang lahat ng kikitain ngayong gabi ay iaabuloy sa mga batang nasa kabundukan. Ngayon, ating ilabas ang unang item ngayong gabi. Ang item na ito ay walang panimulang tawad. Inihahayag ko ngayon na bukas na ang pagtaya. 10 milyong piso.
May karagdagang taya pa ba? 10 milyong piso, unang beses. 10 milyong piso, pangalawang beses. 10 milyong piso, pangatlong beses. Nabenta. Bakit ba parang nararamdaman kong lumalayo na si Serena sa akin? Ang panghuling item ngayong gabi ay isang obra maestra ni Master Iris na inabot ng 7 taon upang matapos. Ngayon, ating tanggapin si Master Iris sa entablado upang personal niyang ilantad ang larawang ito. Si Serena pala ay si Master Iris. Kailan pa siya naging ganito kagaling? Salamat sa inyong lahat. Ang larawang ito, Hope, ay minsang pinakamapagmamalaking gawa sa buhay ko. Pero dahil sa ilang personal na bagay, kailangan kong bitawan ito. Sa kabutihang palad, ang larawang ito ay dumaan sa maraming kamay at bumalik sa akin. Ipinapakita lang nito ang para sa'yo. Ay laging makakahanap ng paraan para bumalik sa'yo. Ngayon, samahan ninyo ako sa pagpapahalaga sa gawang ito. Hope. Teka, hindi ba yan ang larawan nakita ko sa kwarto ni Serena noon? Inihahayag ko ang pagbibidahan ay bukas na. 10 milyong dolyar. Ang larawang ito ay ginawa para sa isa sa aming 3 magkapatid ni Serena. Walang sino man ang makakakuha nito. 20 milyong dolyar. 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 30 milyong dolyar. Ginoong Carter, larawan lang ito. Hindi ganoon kataas ang halaga nito. Wala kang alam. Ang larawang ito ay gawa ni Serena para sa aming 3 magkapatid. Walang katumbas ang halaga nito. Para sa amin, kung makuha ko ang Hope, tiyak na babalik si Serena sa amin. 50 milyong dolyar. Ahem, larawan lang ito. Pwede kitang pagpinturahan kahit kailan. Huwag kang magpaloko. 60 milyong dolyar. Mga binibini at ginoo tungkol sa gawang ito. Hope, ako, si Ethan Carter, ay determinado na makuha ito ngayong araw. Ginoong Sterling, nais mo bang taasan ng taya? Well, balak ko sanang gumastos ng malaki. Pero sabi ng aking mahal na huwag magpaloko. Kaya, ayan na. Sa'yo na ito, Ginoong Carter. Binabati kita, Ginoong Carter. Napanalunan mo ang Hope. Serena, huwag kang umalis. Pakinggan mo lang ako. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Malinaw na ang ipinaabot ko. Wala na yata akong ibang masasabi pa. May asawa na ako ngayon. Mula ngayon, ayoko nang may kinalaman sa inyong lahat. Kailanman. Serena, kasalanan namin iyon. Si Chloe at ang kanyang ina ay naaksyonan na. Nasa istasyon ng pulisya na sila nakakulong. Haharapin nila ang nararapat na parusa. At saka, napanalunan ko ang larawang ito sa subasta. Bawat pagsisisi mo, itutuwid ko. Bawat isa. Tama na. Ang mga laging nananakit sa akin ay hindi naman si Chloe. Ikaw iyon. Ikaw at ang iyong walang tigil na pagpapaubaya. Ang nagpasiklab sa kanyang ambisyon. Serena, Pasensya ka na. kasalanan ko iyon. Pakiusap, patawarin mo ako ngayong pagkakataong ito. Ngayon lang, pakiusap. Dahil sa larawang ito, pwede ba tayong magsimula ulit? Alam mo ba, bakit sa palagay mo, ang larawan na ibinigay ko sa isa sa inyong magkakapatid ay napunta sa subasta? Bakit? Dahil kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera para mabawi ang mana ng aking mga magulang. Marahil sa tingin mo ang ginawa mo ngayon ay pagiging bayani. Ngunit sa paningin ko, noong ikay nagpakitang gilas kay Chloe. Sa pamamagitan ng paggupit sa mana ng aking mga magulang, ang larawang ito ay naging walang halaga na. Tungkol sa iyo, hindi kita kailanman patatawarin. Ginoong Carter, ganyan ka formal? Nandito ka para pagtawanan ako? Siyempre hindi. Nandito ako para magpasalamat sa iyo. Salamat sa pag-iwan sa akin. Salamat sa pagiging bulag na bulag. Kaya, nakapag-asawa ako kay Serena. At salamat sa 60 milyong piso mo, Ginoong Carter, kahit na ito ay na-donate sa mga bata sa mga nayon sa bundok. Kaya ikaw ang may pakanan ng lahat ng ito? Hindi. Pasensya na. Ginoong Carter, nadulas ang kamay ko. Gusto kitang bayaran ng buo. Para Gito. Pero ang artist mismo ang nagsabi na ang painting na ito ay walang halaga. Chloe, nakikiusap ako sa iyo. Ibalik mo sa akin ang kuwintas na pamana ng pamilya. Pakiusap? Ito na lang ang natitira sa akin mula sa aking mga magulang. Hindi ko ito pwedeng mawala. Si
Hey, ito. Wag! Serena, sa ngayon, mukha kang asong nalulunod na namamalimos ng tira-tira. Kaya ganoon pala ang naramdaman ni Serena noon? Ginoong Carter. Ginoong Carter. Dapat ba nasa subasta para sa kawang gawa ka? Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Kasalanan lahat ng nakakasuklam na Victorion. Alam kong may dahilan kung bakit paulit-ulit akong nawawalan ng endorsements nitong huli. Kaya siya pala ang nasa likod ng lahat. Ninakaw niya ang babae natin. Tapos ang kapal pa ng mukha para mang-asar sa atin. Gusto niya yatang mamatay. Oy, Ginoong Carter, nakita na namin. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, sa pamilya Sterling, isang tao lang ang ikinasal sa nakalipas na 2 buwan. Sino? Ang pinuno ng pamilya Sterling, si Victor Sterling. ano? Ang asawa pala ni Serena ay si Ginoong Sterling. Kaya siya pala ang tagapagmana ng mga Sterling. Ano naman, sisiguraduhin kong matututunan niya ngayon. Nasa showbiz, hindi sapat ang pera lang. Anong balak mong gawin? Naalala mo yung boss ko, di ba? Hindi lang siya sobrang yaman, may connection siya kahit saan. Kung maglakas loob siyang magnakaw ng babae natin, magbabayad siya. Ang tiyaan ninyo, Ginoong Sterling. Ben, nandito ba ang boss? May VIP lang akong kinakausap. Vape, oy. Hindi ka pwedeng pumasok diyan. Hoy, ano ba ang ginagawa mo? Oy. Lucas Carter, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba nakikita na abala ako sa isang VIP? Boss, kailangan kong magpaturuan ng leksyon ang isang tao para sa akin. Pasensya na. Hindi kita matutulungan. Ngayon lang, na-acquire na ang kumpanya. Para mas tiyak, Hindi na ako. ang boss mo, Na-acquire? Sino ang bumili? Ako. Victor Sterling. Hindi yun pagkakaintindi. huwag mong seryosohin. Makiramdam kayo sa bahay. Caleb, bukas uuwi ako. Dadalhan kita ng regalo para sa kasal. Tapos pwede mo nang imbitahin. Si Serena, magkita-kita tayong lahat. Hindi ako ang ikakasal, si Serena. At hindi ako ang lalaking ikakasal. Nagbibiro ka lang. Nakita ko mismo. Sinusulatan ka ni Serena ng love letter. Ano? Ang love letter ni Serena ay para sa akin. Kaya, ako ang gusto ni Serena. Ako ang gusto niyang pakasalan. Caleb, ano bang ginagawa mo? Serena, babawiin kita. Serena, 5 araw kitang hinintay. Nakita na rin kita. Anong ginagawa mo rito? Serena, pasensya na, nagkamali ako. Alam kong ang love letter ay para sa akin. Alam ko rin na ako ang pinakagusto mo. At ako ang gusto mong pakasalan. Tama ba? Pasensya na. Hindi ko dapat hinayaan kang maghintay ng matagal sa munisipyo. Handa na ako ngayon. Pakakasalan kita. Handang-handa akong maging pangalawa mong pagpipilian. Huwag mo sana akong sukuan. Hindi. Hindi kita mahal. At hindi ko kailangan ng pangalawang opsyon. Bakit? Dahil ba sa kanya? Talaga bang umiibig ka kay Victor Sterling? Ano naman tayo noon? Hindi lang pagtingin sa kanya. Pag-ibig yan. Nahulog na ako sa pag-ibig kay Victor Sterling. Sa nalalabi kong buhay, siya lang ang mamahalin ko. Serena,
paumanhin. Ayaw ng mahal ko na ginugulo siya. Lalo na ng tulad mo. Victor Sterling. Huwag mong isiping nanalo ka na. Mas kilala ko ang ugali ni Serena kaysa kanino man. Siya ang pinakamadamdamin at pinakamabait na tao. Galit lang siya sa ngayon. Maiintindihan niyang ako pa rin ang pinakamahal niya. Anong dahilan para maging ganyan ka, kasigurado? Gusto mong tayaan? Kung matatalo ka, lumayo ka kay Serena magpakailanman. Siye, kung matatalo ka, dapat kang hiwalayan si Serena. Tapos lumuhod ka at sumigaw ng wala akong kwenta. Kasundo, Ano ang tayaan? tatayaan natin ang ating mga buhay. Caleb, nababaliw ka ba? Victor, huwag mong tayaan siya. Serena Davis, inagaw mo ang lahat sa akin. Isasama kita sa pagbagsak ko. Pasensya na. Sinusubukan ko lang. Victor, hindi ka na mag-isa. Kung wala ka, anong gagawin ko? Magsama kayo sa impyerno, Serena. Tingnan mo! Bilis! Kuhanin ng doktor ngayon. Victor! Bakit ka ganoon katanga? Bakit mo ako iniligtas? Dahil karapat-dapat ka. Serena, mahal kita. Mahal mo ba ako? Matagal na kitang mahal. Gising ka. Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Victor, Victor, Kaya, ito pala ang pag-ibig. Mukhang, natalo na ako.